This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. Doon po sa mga bago lamang naming makakasama, welcome po kayo at kinagagalak po namin kayong makasama. Hindi man tayo magkakasama physically, pero alam ko po yung puso natin magkakasama. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kagandahan ng umagang ito, yung buhay at kalakasang iyong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na napakarami kang ginagawa sa aming buhay at hindi sapat ang salitang salamat para aming sabihin sa iyo. Nawa, Panginoon, ay maipakita po namin ang aming magagawa, ang aming makakaya para ihayag ang aming pasasalamat sa aming Diyos na dakila at mapagmahal. Dakilang Diyos, samahan mo po kami sa umagang ito ng aming pagbubulay-bulay ng iyong salita at ipaunawa mo po sa amin ang tunay na mensahe na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pagbabasihan ng ating aralin sa umagang ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1. At babasahin ko po sa inyo ang verse 1 hanggang verse 3. At ito po ang ating bibigyan ng pansin. At kung kayo po ay may hawak na banal na kasulatan, samahan niyo po akong basahin ang mga talata sa Awit, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Ito pong kabuuan ng Kabanatang 1, Awit Kabanatang 1, ay nagsasaysay or inilalahad po nito ang pagkakaiba ng isang taong mapalad at ang hindi mapalad. At sa unang bahagi po ng mga talata o gaya ng talatang ating binasa, sinasabi po na ang
mga taong mapapalad o matuwid ay hindi lumalakad sa gawain ng masama, hindi sila namumuhay sa kasalanan. Sinusunod nila yung prinsipyo sa Biblia. May kagalakang sinusunod ang kautusan ng Diyos at taos sa puso ang ginagawang paglilingkod. Laging uhaw sa salita ng Diyos. Masaya po ba tayo sa pagdidevotion at sabik po ba tayong makarinig ng mabuting balita? Pinagbubulay-bulayan palagi ang salita ng Diyos. Pagkat sinasabing pinagbubulay-bulayan, kung sa pagkain, ito po ay ating ninanamnam bago natin lunukin. Pinag-iisipan nating mabuti kung ano nga ang mensahe o revelasyon ng Diyos sa talatang ating binabasa. So mahalaga na pinag-aaralan natin ang Biblia. Bakit? Sapagkat dito natin higit na makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ang magtuturo sa atin ng wastong pamumuhay. Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung titigil tayo sa pagbabasa ng Biblia sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at laging buhay ang ating pag-asa dahil pinanghahawakan natin ang mabuting balita. Binanggit din sa mga talatang ating binasa na ang taong mapalad o matuwid ay maihahalin tulad sa isang puno na nakatanim na malapit sa batis o lugar na may tubig. At alam po natin, pag ang halaman ay sagana sa dilig o sagana sa tubig, palagi itong sariwa, namumunga sa tamang panahon. Kahit dumating ang malakas na hangin o masamang panahon, nananatili pa ring nakatayo dahil malalim ang pagkakakapit ng ugat sa lupa. So ano po ang kaugnayan nito sa ating buhay? Bilang tao, marami po tayong pagsubok na pinagdaraanan. Pero kung matatag ang ating pananampalataya or kung sinasabi po nila na we are rooted in faith, hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay lakas sa atin para magpagtagumpayan natin ang lahat ng mga problema at pagsubok na ating nararanasan. At ang higit sa lahat, alam ko po na pag tayo ay babad sa salita ng Diyos, ang puso natin ay palapit ng palapit sa Kanya. Nagkakaroon po tayo ng close relationship o malalim na ugnayan. Kaya ako po'y naniniwala, pag tayo po ay may ganitong katangian, tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating adhikain. Kaya tatawagin kang mananagumpay. Ganito din po ang sinasabi sa Joshua or sa Hosea 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging sagana at magtagumpay ang iyong pamumuhay. So napakagandang pakinggan. Ito po ay hamon sa bawat isa sa atin. At dito po sa susunod na talata, sa verse 4 at verse 6, although hindi ko na po binasa, ito po ay kabaliktaran naman ng ating ng mga naunang talata. At dito po sinasabi na ang taong masama o ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan ay tinutuyan nila ang gawain ng Panginoon ay maihahalin tulad naman sila sa ipa na walang halaga. Alam niyo po ba yung ipa? Ang ipa po ay pag tayo nagpapagiling ng palay, ito po ay hinihiwalay sa bigas. Kaya ang ipa po ay magaan, kaya pag ito po ay itinaas mo at iyong ibinagsak, ang ipa po ay nadadala, siya po ay nadadala ng hangin. Saan man yung direksyon ng hangin, doon siya pupunta. At dito po may sinasabi, kung tayo po ay mananatili na mamuhay sa kasalanan, sa araw ng paghuhukom, may parusang nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal.
So sa taong matuwid, makakaasa sila ng patnubay o gabay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang kahahantungan. Kaya nga mga kapatid, plant yourselves in God's Word. Itanim natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Huwag nating pagsawaan ang pagbabasa ng Biblia. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi nang maranasan natin ang patnubay ng banal na Espiritu at ang pagtatagumpay sa lahat ng ating mga ginagawa. To God be the glory. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salitang aming narinig. Tunay nga po, Panginoon, lahat kami ay may mga kahinaan na minsan hindi po namin napaglalabanan. At ang tanging solusyon po dito, Panginoon, alam namin ay magpakabusog kami sa iyong mga salita. Sa mga salita mo kami, Panginoon, kukuha ng lakas para mapagtagumpayan ang ginagawa ng kalaban. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na mailapit namin ang aming sarili sa iyo. Maraming ginagawa ang kalaban. Sa aming kapaligiran, O Panginoon, maraming tukso. Pero sana, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan upang ang tuksong ito ay hindi po magwagi sa buhay namin, kundi ikaw na aming Panginoon, ang aming pahahalagan. Ikaw ang aming susundin. Alam namin, Panginoon, na pag ikaw ang nasa aming buhay, walang bagay kaming hindi magagawa dahil kasama ka namin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kung kami man, O Panginoon, ay hindi nakakapagbigay ng sapat na panahon para sa iyo sa pagbabasa ng iyong mga salita, dakilang Diyos, lagi mo pong ipaalaala sa amin na ito ang aming kailangan higit pa sa material na bagay. Kaya Panginoon, sa umagang ito ang aking hiling. Mangusap ka po sa iyong mga anak na kasama namin sa gawain ito. At patuloy mo kaming palakasin, hindi lamang sa pisikal, kundi ganun, lalong higit, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Tulungan mo kaming maging matatag sa anumang aming pagdaraanan, sa anupang aming pagsubok na haharapin. Panginoon, ang hiling po namin, samahan mo kami at abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa na umaasa at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito'y aking isinasamot idinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.